Okay. So yun no. So today we're gonna discuss chapter 5, final income taxation. So remember no, on chapter 4, we've mentioned na ito yung isa sa mga tax scheme ng income taxation. So meron tayong tatlong tax scheme which was discussed last chapter. It was the final income taxation, capital gains taxation, and regular income taxation. So, tumako tayo ngayon dun sa unang tax scheme ng final income taxation. Although, nalagyan na natin, no, nabigyan na natin ng emphasis, no, itong final income taxation last time, pero elaborate natin. Actually, ang pag-uusapan natin dito is ano-ano nga ba yung mga magiging tax rate. Okay? When we are talking about final income taxation. So let's start, no? So next slide tayo. So final income taxation, meron tayong tinatawag na final tax. It was mentioned last time, no? So whenever na yung income mo is na subject sa final tax, any tax na nakaltas dun sa income mo is final na. Okay? Tax is deducted at source. Yung magbibigay sa'yo ng income, automatically, no, it deducts na yung tax doon sa income mo, no? Ayun yung at source. Kasi 'di ba siya ang magre-remit ng tax kay BIR. So yun yung sinasabi natin na final income taxation, and then territorial imposition. Of course, the Philippines can only oblige those sources coming from the Philippines. So what I'm talking about is syempre kailangan nasa Pilipinas yung mga magwi-withheld kasi hindi naman siya ma-enforce, no? Hindi naman ma-enforce yan ng Philippines, no? If from the first place itself, wala naman sa Pilipinas yung magkakaltas ng withholding tax, no? Kailangan nandito siya sa Pilipinas. Okay, so ayun yung withholding tax natin, no? Territorial imposition and impose on certain passive income and persons not engaged in business in the Philippines. So hindi naman lahat ng passive income ay subject sa final tax. So hindi lahat. Okay, hindi lahat. So sabi ko nga sa inyo, if yung mga other passive income is not subject, hindi na subject sa final tax at hindi rin naman exempted, eh ang matatax niyan is yung regular income tax. So always no, unless ang income mo is exempted, yun lang yung time na hindi masasubject sa tax yung income mo. Pero once na ang income mo is exempted, of course, hindi siya matatax dun sa lahat ng tax scheme. Okay? So let's proceed. So sabi dito, although na-mention naman na to before, no? The person making the income payment, mamaya pag-usapan natin yan, no? Deducted at source is final, the taxpayer received the income net of tax and no need to file, applies to certain passive income within the Philippines. So, lagyan lang natin ng example, no? Although may example naman na ako na-mention sa inyo last time. Wait lang, baka nakamute ako. So, price from GMA. So, subject yan is 20% final tax. Okay? So, for example, yung gross price natin is 1 million. Of course, we have to deduct the final tax. Final tax, which is 20%. 20% of gross. So this is 0.2. Okay, so the net price that the taxpayer will now receive is amounting to 800. So ano ba yung na-mention niya dito? Impose upon the person making the income payment. Sino ba ang magbibigay ng income? Of course, si GMA. Siya ang dapat mag-deduct. Siya ang impose. Ibig sabihin, siya ang required na magkaltas ng tax dun sa price ni winner. Okay. Number 2, the tax deducted at source is final. Yung na-deduct na 200,000 dun sa tax ni winner, final na yon, buo na yon, hindi na yon ulit masasubject sa tax. Okay? Hindi na ulit yun masasubject sa tax. So yung 200,000 na binayaran niya, hindi na yun madadagdagan pa or mababawasan pa kasi final na. Ibig sabihin, full amount na yung tax na supposed to be nababayaran niya. Okay? Number 3, the taxpayer received the income net of tax. So 800,000 yung marireceive ni winner. Ito yung mapupunta kay winner at yung 200,000 i-remit to ni GMA. Kanino? I-remit niya kay BIR. So ibig sabihin class, no? Ibig sabihin guys, na-deduct na. Kaya nga, kapag sinabi ng mga magbibigay ng prices, no? For example, neto, mare, mananalo ka ng 1 million peso tax-free. Yung 1 million mo, ito yung net price mo.
hindi ito yung gross price mo. So, syempre, if alam natin na ang final tax is 20%, alam natin na yung na-receive mo is 80%. So, para makuha mo yung 100%, anong gagawin mo? Yung 80% na 1 million, divide mo ng 80%. Nakukuha mo ngayon yung 100%. So, kapag multiply mo itong 1,250 by 20% for double checking, tama naman, 1,250 less 250. So, ang marireceive na net of price is 1 million pesos. So, ayun lang ang lagi mong iisipin dyan, no, guys, no? Laging nakadeduct ngayon yung tax kapag final tax. Okay? May question ba for the meantime? Abigail, baka may question ka, Abigail? Wala po. Okay, wala. Okay, sige, let's proceed, no? Okay. So, ano ba yung passive income? It was discussed last meeting, no? It was income na wala kang masyadong involvement, no? Dun sa earning process, no? And the next is non-resident persons not engaged in trade or not engaged in business in the Philippines. So, di ba na-discuss natin chapter 3 yung different kinds of taxpayer. So, this is the primary reason, guys, no, kung bakit kinlassify din natin yung non-resident alien not engaged in trade or business, no? Kung sila ba ay engaged or not engaged. Kasi yung mga not engaged, no, in trade or business in the Philippines, which is yung mga nagstay ng more than 182 sa labas ng Pilipinas, which is 183 at least, okay, sila ay subject sa 25% final tax, no? So, gross. So, kung 1 million ang transaction nila, bawasan mo ng 25%. Kasi di ba hindi naman sila subject dun sa income nila within the Philippines. Kasi ang subject lang is yung non-resident alien engaged in trade or business in the Philippines. Okay, so basically yung mga not engaged, bawasan mo sila ng 25%. Anything na transaction nila. No? But I don't think nangyayari currently ito. Kasi ang hirap namang i-justify nun eh. Kumari, bumili ka sa Alibaba, di ba? Although ang nangyaring pagbili kasi nandun na sa ibang bansa through their platform. What if dito ka bumili, di ba? Pero ang hirap, no? So basically, bawasan mo sila ng 25%, no? I don't know if this was really nai-impose, no? But ayun yung tax rate natin. Okay? Walang question? Sige. Okay, so ito yung mga items of incomes na subject sa final tax. Actually, 9 sila. So any other passive income, no, na hindi na subject sa final tax, they will be subject to regular income tax unless they are exempted. Okay, so let's start with the first one, interest. Okay, saan ba yung book ko? Okay, interest income. So subject daw yan sa final tax, no? So tandaan mo, kapag interest income, para hindi ka malito sa pagme-memorize, they are subject to 20% final tax except for long-term deposit or investment. Lahat 20% mapa individual, mapa corporation unless they are in long-term deposit for individual. So isa lang ang may iba dito, yung long-term deposit for individual. Okay? Long-term deposit. Mamaya pag-usapan natin yung term deposit, no? So, for example, no? For example dito, ano ba yung term deposit? Di ba? Usually meron tayong tinatawag na pag nag-open ka ng bank account, meron tayong savings account or time deposit. Di ba naalala mo yon? May savings account, may time deposit. Yung savings kasi, every now and then, pwede mong kunin yung pera mo. Pero mas mababa yung kanyang interest rate compare mo sa time deposit. Kasi yung time deposit, kasi for example, no, time deposit yung nilagay mong pera sa bank, it's 5-year time deposit. Ayun yung term niya. Ibig sabihin, for that 5-year period, hindi mo pwedeng kunin yung cash mo. Unless pag pwede mo siya actually kunin, yun nga lang, hindi ma-apply yung mas mataas na income tax rate, interest income rate. Kasi di ba imagine 5 years hindi mo pwedeng kunin yung cash mo, marami nang magagawa yung bangko doon. Kapag savings kasi, every now and then pwede mong kunin eh. Okay. So kapag ang term mo is 5 year or more, yung kanyang term, siya ay long term, kapag individual lang nag-deposit, hindi na siya masasubject sa final tax, kundi siya ay exempted. Okay. Hanap nga ako ng illustration ng chapter 5. Nawala yung mga illustration ko dito. Illustration. Ito CGT. Open tayo para may example tayo. Okay. Excuse me. Parang kakaunti pa. Okay. Ito tayo. Walang dividends dito. Check natin yung iba.
Nge. Open na natin sandali, no? Final tax. Ito, dito tayo. Okay. Okay, dito tayo, no? Ito na nga lang. So, for example, no? Meron akong deposit sa bank. Okay. Mag-deposit ako ng 1M. 2M. Okay. So, ang interest income dito is 10%. Dito is 15% at 30% kasi ito ay long term. Ito ang term niya is 1 year. Ito ay 5 years. Okay. Pag long term, 5 years or more guys, no? So, ito yung interest income. Ito yung natin. So, salary natin, individual. Individual. Corp. Okay. So, ngayon, question. Ulit tayo dun sa table natin. So, yung recipient is individual. So, meron tayo ditong short term, 20. So, subject yun sa final tax. No? Basta 5 years or more, guys, yan ay long term. Okay. So, magkano ba yung final tax dito? Okay. So, final tax dito ay 20%, which is 20,000. So, ang ma-receive ni individual is 80,000 na lang. So, ito yung final tax na makakauta sa kanya. Okay? Pagdating naman kay Corp, still taxable pa rin siya kasi siya ay short term. Babawasan ko ng 20%. Okay? So, same lang dito. Ang ma-receive na Corp is 80,000, no? Ganun din, parehas lang sila ni individual. Pagdating naman kay long term, si Indiscorp is still magsasubject pa rin sa final tax, 20%. So that's 120. And then si individual exempted to. Kasi siya ay long term. Okay? Any question dito guys? Any question guys? Hello? Question? May question? Nika Rose, baka may question ka? Nika Rose, baka may question? Nika Rose, baka may question? Anyone, baka may question? Baul, Ria, baka may question? Wala po. Okay, wala. Sige, I hope clear naman, no? Paano naman kung dati siyang short term? Dati siyang long term. Di ba long term siya dati? Exempted siya. What if tinerminate niya at naging siyang short term? So mag-iiba yung rate natin. No, ito lang yung extra mong i-memorize dyan, no? So holding period, gaano katagal hinawakan ng pera yung bangko, no? Sige, open niyo yung book niyo, no? So tingnan natin tong holding period. Okay, so for example, dati siyang long term, no? Dati siyang long term. As an example. Then, can you open your book, no? Pero I'm gonna code the example there. So, 30 minutes na tayo. Dapat 2 hours na matapos to. 1 hour lang matapos na to, no? So, dati siyang long term, naging siyang short term. Okay? Dati siyang long term, naging siyang short term. Okay? So, page 142. Page 142, no? So, si Patricia daw, nag-invest daw siya ng 1 million. Baga, time deposit to. Okay, so sabi dito 1 million, January 1,
2020. And then, meron siya, 5-year deposit siya. 5-year term deposit. Okay. So, ngayon, nagbabayad daw ng 10% annually. Kanya. Annually. Okay. Tapos, tinerminate daw niya yung term July 1, 2023. The term was terminated. Terminated. Kinancel niya. Okay. Kinancel niya yung pagiging long term niya. Although hindi niya naman sinabing long term. Kinancel niya noong July 1. Okay. So, ang point dito, gaano ba katagal yung holding period? Holding period means gaano katagal hinawakan yung pera ni Patricia ng bangko. Okay. So, sabi niya, January 1, so annually binabayaran siya ng interest. So, that's end of the year. So, let's assume na end of the year binabayaran niya, no? So, babayaran siya 2021, 2022, 2023. So, wala ng 2024 kasi nga terminate niya na yung term ng 2023. Okay, so ngayon, magkano ang marireceive niyang interest income? Diba? So, principal, diba? Ang principal niya is 1M. 1M ang principal niya. And then, yung kanyang interest, okay, interest, 10%. 10%. Okay, so magkano yung interest income niya? Income is 100,000 pesos. So, final tax, net of final tax. No? Pakita lang natin. Okay. So, on year 1 ba guys, meron siyang supposed to be nababayarang final tax? Wala. Kasi noong 2020, hindi naman niya alam na i-terminate niya yan. Di ba? Sa problem lang nalaman na i-terminate siya ng July 1. Di ba? So, ibig sabihin, buo niyang marireceive yung interest niya from 2020. So, ang net of final tax is 100,000 pa rin. Okay? Ganon din sa number 2 and 2022. Since wala naman silang long term siya before, eh hindi naman alam na iso-surrender yan, no? So, walang final tax that time. Kasi nalaman lang natin on 2023. On 2023, tinerminate siya ng July 1. So, ibig sabihin, gaano katagal hawak ng bangko yung pera ni Patricia on year 2023? Gaano niya katagal hinawakan yung pera, class? Gaano katagal hinawakan ng bangko yung pera ni Patricia? Tracy Calma, gaano katagal hinawakan ng bangko yung pera ni Patricia on year 2023? 6 months po. Okay, 6 months. So, ibig sabihin, yung interest na marireceive niya, hindi buo yung 100,000 kasi nga, ang holding period lang is 6. So, 6 times 6 over 12. Okay, so magkano ngayon ang final tax? So, ngayon, subject na siya ngayon sa final tax because tinerminate niya yung 5-year at naging siyang short term. Kasi pwede naman kasing 10 years yan. Tinerminate siya pero 6 years pa rin. Long term pa rin siya. Pero sa problem kasi natin, ang nangyari, 5 years siya, long term siya, tinerminate siya, pero ang holding period niya, gaano ba katagal ang holding period niya? Di ba? 1, 2, 3.5. So, ibig sabihin, 3.5 years. Kasi 3.5 lang niyang hinawakan niyan doon sa year 2023. So, tingnan natin ngayon dito sa table, saan ba dito yung 3.5 years na holding period? Nasaan siya dito, class? Palagay nyo. Saan dito yung holding period? 3 years to less than 4 years po. Okay, 3 years to less than 4 years kasi 3.5 siya. So, ang rate natin ngayon is 12%. Tama ba? 12%? Tama, 12. So, final tax, 12%. So, ngayon, ang makocompute na babayaran niya na ikakatas sa kanya, although nasa book nyo to, no? Siyempre, alam niyo na, total nyo tong total interest kasi hindi na subject yan from the beginning. Okay, so ang marireceive niya na lang dito, babawasan niya ngayon ng 42,000. So ang daming possible question na nababas ngayon dahil lang dito sa final tax. So ang final tax niya na makakatas for 2023 interest income is 42,000 pesos. So ang marireceive niya is 8,000 plus yung 1 million na marireceive niyang principal kasi terminate niya ngayon yung term deposit. So kung ang question ng problem, magkano yung final tax on 2020? Wala.
2021, wala. 2022, wala. 2023, to 42,000. Kung magkano yung lahat ng marireceive niyang cash on termination, 8,000 plus yung 1,000 na principal. Ayun yung marireceive niyang cash. Okay? Any question, guys? Baka may question kayo? Wala pa rin? Wala? Okay, walang question. Sige, let's proceed, no? Tapos sabi dito, yung mga interest income daw on savings o time deposit with cooperatives are not subject to final tax, no? Kasi primarily, yung sa cooperatives kasi, hindi naman ganun kalaki yung interest income doon, but the purpose of cooperatives kasi, for the sustainability of the cooperatives, kaya hindi sila sinasubject sa final tax. Other applications of final tax subject on final tax on interest, yung mga deposit substitute, government securities, money market, trust fund, and other evidence-based certificates prescribed by the Bangko Sentral ng Pilipinas. So, subject din yan sa final tax. Okay. I think wala naman kayong question, no? Doon naman sa foreign currency depository bank, no? Doon sa mga foreign currency, ibig sabihin US dollar. So kapag US dollar yung pera mo na dideposit mo na bank account, kumita yon. Okay? Depende ngayon kung ikaw ay resident or non-resident. Okay? Kung ikaw ay resident, okay, nawala yung step tool, no? Kung ikaw ay resident at nag-open ka ng dollar account sa Pilipinas, kumita ka ng interest 15%. Kapag naman non-resident, ibig sabihin wala ka sa Pilipinas, exempted dyan sa final tax, no? So lalabas na parang unfair, pero hindi naman totally unfair. The purpose of this is to encourage yung mga foreigner na magtabay ng foreign currency sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, no, the more na maraming dollar ang Pilipinas, the more na nagbababa ang value ng dollar. Kasi marami tayong dollar eh. Marami tayong reserves. Okay? Kaya so yun, nakakalungkot man, pero yung mga resident, pag nag-open ng foreign currency, subject sila sa 15% final tax on their interest income. Okay? So next tayo. Next slide. Next slide, please. Doon tayo sa joint account. Kapag joint account naman, syempre kung isa na nasa labas, yung isa nasa loob, edi hati sila. 50% is exempted while the other 50% is subject to 15% final tax. For example, no, joint account ako ng asawa ko at saka ako, siya nasa abroad siya. Yung 50% subject sa final tax, yung 50% na interest income, hindi. Easy peasy, guys. And then, dividends to 8 members, exempted yan sa final tax. Interest income na subject sa final tax, no? Ito kasi hindi naman sila passive income, no? Kung mapapansin mo, lending, nagpapautang talaga sila. Hindi naman to subject sa final tax, no? Subject to dun sa regular income tax. Okay? Wala pa rin question, guys. Wala kayong question? Wala. Narciso, Chris, Ann, baka may question ka? Narciso? Wala naman po, sir. Wala pa rin. Okay, sige, let's proceed. Dividends. So, you are familiar with this cash. Of course, cash dividend, cash ang ibibigay, property, scrip, stock, liquidation dividends, no? Pero yung mga dividends is subject ba sa final tax? Okay, ulitin ko lang. Isa lang ang subject sa final tax sa dividends. Yun ay ang individual kapag ang na-receive niyang dividends ay galing sa domestic corporation. Ito lang, no? I-analyze nyo lang ng mabuti, no? Hindi mo naman talaga kailangan tong i-memorize, no? Tingnan mo, no? Yung foreign corporation daw, pag nag-declare sila ng dividend sa individual at saka sa corporation, they are subject to regular income tax. Sino ba ang magbabayad ng regular tax? Yung mismong taxpayer, yung individual or corporation, di ba? Bakit hindi na required ni Philippines yung mga foreign corporation na mag-withheld ng final tax sa mga dividends? Sige nga, anyone? Anyone can answer that question? Anyone? Jake Santos, palagay mo, bakit hindi na subject sa final tax yung mga dividends na marireceive ng individual from a foreign corporation? Jake Santos? Wala po akong idea, sir. Okay, sige. Thanks for being honest, no? Alam mo, di ba, kaya hindi nila nire-required yung mga foreign corporation na mag-deduct. Sige nga, anyone, baka may makasagot sa inyo.
Sige, may plus 10 sa prelim. Try lang, malay nyo, makuha nyo. O, sige, sino to? Si Adrian. Sir, kasi po, earn po siya outside the country. So, parang territorial po. Okay, and then, bakit? So, territorial. Tama. So, parang hindi na po siya isa-subject sa final tax. Isa-subject na lang po siya sa regular tax po. Okay, tama. Kulang lang yung sagot mo. Tama, ano, Adrian. Sige, may plus 10 ka sa prelim, no? Unang question dyan, can we oblige yung mga foreign corporation? Nasaan ba yung foreign corporation? Nasa labas ng bansa. Can we oblige them to withhold tax sa mga individual na i-issuean niya ng dividends? For example, nasa Pilipinas yun. Can we force them to pay the final tax? Hindi. Kasi nasa labas sila ng Pilipinas. Dito papasok yung territoriality ruling. Napaka-simple lang ng explanation. You cannot force them to pay yung ating final tax. Di ba? You cannot force them. Wala sila sa teritoryo mo. Kaya nga, di ba, pag yung mga foreign, may transaction nila dito, tayo magdideduct ng final tax sa kanila. Kasi we cannot force them to pay. Yun lang, wala nang ibang explanation doon. That's why you have to understand yung reason, hindi yung i-memorize mo lang. Okay? So ngayon, yung corporation, bakit exempted yung corporation pag naka-receive siya ng dividends from another corporation? Di ba? So imagine of this. No? Si Jollibee. Alam niyo ba kung ano yung mga company na meron siyang ownership? Si Jollibee. Si Jollibee Foods Corporation. Alam niyo ba anong mga company yung meron siyang ownership? Can you give an example? 30 minutes. Can you give an example? Okay. Meron siyang ownership kay Chowking. Okay. Meron siyang ownership kay Red Ribbon. Okay. Kay Greenwich. Oh, tingnan mo. Kung mag-i-issue ng dividends si Red Ribbon papunta kay Chowking, for example, dividends niya, 100,000. Ngayon, babawasan mo ng final tax yan. 10%. Oh. Anong mangyayari? E di, mababawasan na. Magiging 90,000 na lang. Eh kung kay Jollibee may nagmamayari bang ibang korporasyon? Maraming nagmamayari kay Jollibee, ha? Ngayon, anong mangyayari? Habang nag-declare siya ng dividends doon sa pinakataas na owner talaga, wala nang matitira doon sa pinakamataas. Anong mangyayari? Palagay mo, ma-encourage mo pa yung mga corporation na mag-invest? Hindi na. Kasi wala nang matitira doon sa pinaka-parent company. That's why exempted yung corporation na makaka-receive ng dividends from a domestic corporation. Ayun yung nakikita kong reason dito. Wala sa libro yun, ha? Okay? So, ang subject lang sa final tax is yung individual 10% na makaka-receive from a domestic corporation. Question? Karansa, baka ating question. Wala pa po, sir. Okay, wala. Okay, so let's proceed. Ito yung mga entities na subject sa final tax, no? Real estate, business partnership, taxable association, joint venture, tsaka co-ownership. Ibig sabihin, guys, pag nag-declare din sila ng dividends dun sa mga partners, like for example, business partnership, na-mention ko naman sa inyo before, di ba? Yung business partnership are subject to income tax. And then once na dinistribute yung income sa mga partners, babawasan pa yun ng 10% kasi subject din yun sa final tax. Okay? Okay. Tinanggal na to because of train law. Itong improperly accumulated earning tax. Dati meron to, tinanggal na siya. No? 10% ng mga hindi dineclare na mga unrestricted retained, ano ba yan? Yung retained earnings. Yung ano kasi tawag doon? Unrestricted ba yung tawag doon? Nakalimutan ko yung tawag doon. No? Yung mga income ng corporation na hindi dineclare, subject yun sa final, sa improperly accumulated earning tax. No? Ano ba yung iniiwasan nila doon kapag nag-declare ng dividends? Of course, magbayad ng final tax. Kasi kung gagamitin pa nila yung pera instead of, for example, nag-declare si SM kay SM kay Henry C ng 100 million na dividends, magkano yung final tax? 10,000. Okay. So ngayon, ano mangyayari? Imbes na magamit nila yung pera sa operation, ibibayad sa BIR. That's why minsan dinidelay nila yung pagde-declare ng dividends. But of course, this is against naman sa mga stockholder na nag-invest na kailangan ng pera. Di ba? So, sayang naman. So, ayun yung pros and cons doon. Pero yun nga, masasubject din yun sa improperly accumulated earnings tax na 10%. No? Yung case lang ito nung sa board exam to. Dati kasi sa train law, before train law, meron to. Ngayon, wala na kasi. Okay? Royalties. No? Royalties, 20% except for individual, for literary works and musical composition. So ano ang tatandaan mo dito, guys? No, tax rates lang ang tatandaan mo dito. Puro
tax rates lang ang tatandaan mo dito. Okay. Yun lang. And then next. Royalties naman dun sa mga e-book natin, preferential natin 10%, yung mga e-book or CD 20%, yung mga royalties on cinematographic films, so NRANETB is subject to 25% final tax, no? Na-mention naman kanina doon sa pinakaunang table. So tandaan mo lang dito guys, no? Rates lang talaga, rates. Okay? Yung prices naman may be exempted if sabi dito number 1, receive without a recipient, no? A recipient without any effort, like yung prize, 'di ba? Nanalo ka ng raffle, 'di ba? Prize. Okay? Prizes from sports competition that are sanctioned by the respective national sports organization. No, gumawa nga ako ng video dito regarding kay Carlos Yulo. Ito 'yon, no? Kasama dito 'yon, exempted yung prizes niya, no? Yung mga na-receive niyang cash from Philippine Sports Committee. Ano pa ba yung nagbigay? Yung isa pa, may nagbigay sa kanya ng another 20 million. So, exempted yun sa final tax. Pero hindi pasok dito yung ano, without any action. Siyempre, naglaro siya dun eh. Di ba? And then, the recipient is not required to render substantial future services as a condition to receiving the prize or reward. Example, sino ang ating pinakahuling Miss Universe na nanalo na Pilipino? Sino yung nanalo na Miss Universe? Sino kasi nanalo nating huling Miss Universe, guys? Well updated. Sino kasi, JF? Catriona po. Si Catriona Gray. Okay. Si Catriona Gray, nanalo siya doon. Siyempre, may pera siyang na-receive doon, no? Ginanap Catriona Gray. So, ginanap yung laban, if I'm not mistaken, sa Thailand, no? If I'm not mistaken, no? You correct me if I'm wrong. So, ang question ko lang, yung bang price ni Catriona is subject sa final tax? Yes or no? Yung bang price ni Catriona Gray, let's assume 3 million pesos. Is subject ba yan sa final tax? Yes or no? Anyone? Camacho, Angeline Joy. Angeline Joy Camacho, palagay mo yung price ni Catriona Gray ba is exempted sa income tax or subject yan sa final tax? Sorry, final tax. Ito ba subject? Ha? Subject ko sa final tax. Not sure. Palagay nyo, subject. Oh, anyone? Nakalimutan nyo yung sinabi ko, di ba? Yung sinagot ni Adrian kanina. Territoriality ruling. Saan ba ginanap yung laban? Sa Thailand. Di ba? Kahit nasabihin mong price yan, exempted yan. Pero hindi naman ginanap sa Thailand yan eh. Sa Pilipinas yan eh. Kahit na subject yan, di ba? Hindi yan masasubject sa final tax. Kasi nga, ano eh, hindi naman siya under ng Pilipinas. We cannot require the Thailand to deduct final tax. Pero subject yan sa regular income tax. Bakit siya subject, sir? Kasi yung pagkapanalo ni Catriona Gray, kailangan niya mag-stay sa Miss Universe as an ambassador sa New York for 1 year. So meron siyang condition na kailangan niya magstay doon ng at least 1 year. Okay? So yun. So yun yung ano ganun guys, ayun yung subject siya sa regular tax pero hindi sa final tax, no? Tandaan nyo yung mga rates natin, no? So yung winnings na, yung prices natin, no? Isa lang ang masasubject sa final tax, no? For individual lang. For individual na yung price is lumagpas ng 10,000. Lahat ng prices unless exempted is subject sa regular income tax. So isa lang, no? Prices for an individual na lumagpas ng 10,000 pesos. So yun lang ang masasubject sa final tax. Siyempre yung taxable. Okay. Question guys. Wala ako pa rin question. Ako magtatanong. Gusto nyo? Okay. Ito, winnings. PCSO and Lotto winnings not exceeding 10,000 exempted. Exceeding 10,000, 20% final tax. Other winnings in general, 20% final tax and regular tax naman para sa corporation. So medyo dadami yung i-memorize nyo, no? So if nakita mo, less than 10, exempted. More than 10, kapag 10,000, sir, exempted. Di ba?
Kasi sabi sa number 1, not exceeding 10,000. Edit hanggang 10,000 yung exempted. Lumagpas ng 10,000 kahit 1 centavos lang. Yan, subject na yan sa 20% final tax. Okay? And then other winnings in general, 20% for individual. Regular tax naman for corporation. Wait, tapusin na natin. Tax informer's reward naman, kailangan daw subject din sa final tax. No? In tax informer's reward, may susumbong ka. So may makokolekta si BIR para makakuha ka ng inform. Mari, yung kapitbahay mo, dami-daming pera, di nagbabayad ng tax, pwede mong isumbong. Meron kang marireceive dyan na pera. Okay? Subject yan sa 10% final tax. Ano yung mga requisite natin? Sworn declaration, discovery of a fraud, enforcement result in recovery, and then kailangan daw, yung, hindi ka daw BIR employee, hindi ka public official, hindi ka relative with 6th degree of consanguinity. At na-discuss ko naman sa inyo paano nga ba yung degree of consanguinity. No? 10%. So magkano nga ba yung marireceive ng magsusumbong? 10% nung nakolekta ni BIR or 1 million pesos, whichever is lower. So kailangan mong mamili whichever is lower. So guys, mamamatay na itong ating part 1. No? So I'm gonna send a new link, no? Para ituloy natin itong chapter 5 and then chapter 6. Okay? So, bye guys. Guys, no, mag-send ako ng new link after 10 minutes, no? Kasi mayroon, libre lang yung aking Zoom account. Hindi siya yung continuous na meeting. Okay? So, see you again class after 10 minutes.